batang ito. Makinig ka na. Kilala mo ba ang taong mahilig sa kadena? Oh. Yung gumagamit ng kapangyarihan ng nen na may kadena. Hinahanap kasi namin siya, bata. Kung hindi ako nagkakamali, sinusundan mo kami dahil inutusan ka ng taong yon. Hindi totoo yan! Sinusundan nga namin kayo pero meron kaming sariling intensyon. Kapag nalibang sila, susubukan ko tumakas. Paano ba yan? Tignan natin. Kung hindi totoo ang sinasabi niya, mahusay siyang sinungaling. Tignan nga natin. Ang unang tanong, bakit mo kami sinusundan? Sagutin mo na kaagad, bata. Mas lalong delikado kapag nagsinungaling ako. Malaking pabuya ang bibigay ng mafia pag nahuli kayo. Kung makakapagbigay kami ng impormasyon tungkol sa inyo, meron ding nakalaan na malaking halaga. Pangalawang tanong, saan mo natutunan ng pagbuntot? Hindi yun pagbuntot. Ang tawag doon ay Retsu. Isa sa kapangyarihan ng net para hindi maramdaman. Gusto ko kasi maging isang professional na hunter eh. Sino nagturo sa'yo? Isang master sa Mind Origin School. Pangatlong tanong, kilala mo ba yung taong may kapangyarihan na gumamit ng kadena? Kadena? Nagmula siya sa pagkontrol, pagpapabunga. Baka naman meron kong napansin na kadenang pinaglalaro ng iyong master sa kanyang kamay nung tinuturuan kanya. Wala akong alam dyan. Ang aking master nagmula sa pagpapatupad. Saka ang tinuturo lang naman niya sa amin ay ang 4 na elemento. Ganun ba? Kung wala kang alam, wala ka rin pakinabang. Kung gano'n ay ito na lang ang huling katanungan. Pumili ka ng isa sa 2 tanong pero mag-isip kang mabuti. Gusto mo na bang matapos ang buhay mo ngayon? Anong pipiliin mo? Sumagot ka sa loob ng 3 minuto. Nandito ang oras ng paglalaro. Oh, sige. Naintindihan ko. Narating na ako dyan. Paano, bata? Kusang sumuko sa kasama namin ng kaibigan mo. Ha? Talaga ba ipapakita nila kung saan sila nagtatago? Maligayang pagdating. Huh? Pagkukunwaring inosente. Sabi na nga ba't miyembro siya ng Spider. Pero gusto niya si Gon, kaya siguradong tutulungan na kami. Pagkukunwaring inosente. Ha? Naku. Bakit? Meron ka bang nakilala dito? Wala. Tama! Siya ba yung babae nakita namin noon? Shizuku, kilala mo ba ang mga ito? Hindi Naalala ko na, yung batang nakipagbunong braso. Nakalimutan ko na yon. Nung isang araw, nakipagbunong braso ka sa kanya, natalo ka. Ay nako, hindi talaga natatandaan ni Shizuku ang ganyang bagay. Hindi totoo yan. Hindi ako ang pinakamalakas pero hindi ako matatalo sa bata. Pero ginamit mo na ng kanan mong kamay. Bakit? Samantalang kaliwete naman ako? Ewan ko nga ba? Hindi rin kita maintindihan nun eh. Sigurado yan. Talaga? Kinala mo sa bunong braso tong si Shizuku? Ang galing! Hindi ko akalain na member pala siya ng Generyodan. Kung ganon, ako naman ang kalaban mo ngayon. Ulitin mong ginawa mo. Handa ka na ba? Go! Subukan mo ulit. Handa? Go! Franklin, dating sa palakasan sa bunong braso, sa palagay mo, pang ilang kaya ako sa grupo? Sa tingin ko, pang 7 o pang 8. Hindi ka mahina pero hindi ka masyadong malakas. Tama ka. Dahil ang pinakamalakas sa grupong ito ay nagangalang Ubon. Kaya lang ay tinumban na raw siya noong taong mahilig sa kadena. Sinabi naman namin sa inyo, hindi namin kilala ang taong yun eh! Umihimik ka dyan. Kapag nagsalita ka ulit ng walang permiso, masasaktan ka. Subukan mo pa. Nagmula si Ubon sa pagpapatupad. Isa siyang simpleng tao, wala kang masasabi sa trabahong gagawin niya. Hindi pa siya sumisira kahit kailan. Madalas na kaming makalaban ni Franklin dahil lagi kaming huli sa usapan. Lagi ako natatalo sa aming simpleng laban. Kilala ko na siya bago mabuo ang Spider. Kilala ko siya higit sa inyong lahat. Siya ay...
Hindi pa siya natatalo sa kahit na anong laban. Sigurado nahulog lamang siya sa kung anong klaseng patibong. Hindi ko siya mapapatawad. Kahit maubos pang lahat ng tao sa mundong ito, matinding galit sa amin noong mahilig sa kadenang yon. Pamilya ng Nostrad ang umupo sa kanya, isa sa mga miyembro ng mafia. Matindi ang galit sa General Dan. Inupahan lang. Hindi maaari. Sigurado nga hindi niyo siya kilala pero baka may narinig na kayo tungkol sa kanya. Kaya mag-isip na kayong mabuti. Kung meron kayong nalalaman, huwag na kayong magdalawang isip. Wala akong alam. Kung may nalalaman ako, hindi ko sasabihin sa inyo. Ano? Sige, huwag ka mahiya. Iyakan mo yung kaibigan. Akala ko wala kayong dugo o luha. Pero bakit yung iba hindi nyo mapagbigyan? Maliit na bagay lang. Dahil sa napakaliit na bagay, hindi nyo nakakayang pigilan ng inyong sarili. Bakit hindi nyo mapigilan ng inyong sarili sa pagkitil ng buhay ng tao? Masyado ka naman nagpadala. Gon! Pag gumalaw ka, tapos ka. Sagutin mo ang tanong. Kilala lang ba yung mahilig sa kadena? Hindi mo ba narinig? Wala akong sasabihin sa inyo na kahit ano. Gawin mo na gusto mo! Nitang! Huwag muna. Anong huwag muna? Kung ano man ang iniisip mong gawin sa kanya. Bakit? Alam mo ba kung anong gagawin ko sa kanya? Oo, may gagawin ka sa kanyang braso. Sisimulan ko sa kanyang daliri, sa kanyang kuko. Wala akong pakialam. Basta huwag mong gagawin. Sino ka para pigilan ako sa gusto ko? Hindi kita kailangang sundin. Tama na yan, Nobunaga. Naaalala niyo pa ba ang patakaran dito? Tawa lang seryosong ayaw sa lahat ng mga miyembro. Hindi ko nakakalimutan. Kung may hindi mapagkakasunduan, gumamit ng coin. Sapot. Gagamba. Gagamba. Setang, itiwan mo siya. Anong gagawin natin dyan sa dalawang yan? Wala naman tayong malamang impormasyon tungkol doon sa mahilig sa kadena. Kung wala silang alam, paalisin na lang natin sila. Ano sa palagay mo, Pakunoda? Pinag-aralan ko ng mabuti ang dalawang bata niya. Wala silang naaalala at hindi sila inutusan ng mahilig sa kadena. Talaga? Oo, wala silang natatanda ang taong mahilig sa kadena. Wala. Nagkamali yata hula mo ngayon. Nakapagtataka. Pero dahil sinabi sa atin ni Pakunoda, siguradong tama yon. Gon, may ginawa ba sila sa'yo nung papunta kayo dito? Wala naman. Meron lang silang itinanong sa akin. Tama ka. Ibig sabihin, pinag-aaralan niya kami ng walang sinasabi. Pero anong gusto nila malaman? Sa nakikita kong pagtrato nila sa kanya, parang lahat ng sasabihin ng Pakunodan yun pinaniniwalaan nila. Masigurado pa to kaysa sa panghuhula. Ano ba talaga ang ginagawa niya sa amin? Wala siyang naalala at hindi sila inutusan ng mahilig sa kadena. Alaala? Alaala? Paano niya nalaman yun? Ikaw, may nalalaman ka ba tungkol dun sa taong yun? Sa mahilig kumamit ng kadena? Ang kakayahang malaman ng alaala kapag hinawakan ka lang niya. Kung ganun nga, tama ko. Malaking problema to. Nung oras na yun, wala pa akong alam tungkol sa taong mahilig sa kadena. Pero ngayon, parang naiisip ko na. Kapag hinahawakan niya ulit ako, delikado. Wala naman yata silang alam Baka pwede na natin silang paalisin. Problema lang kung mananatili pa sila dito. Hindi. Paano tayo makakasiguro na wala nga silang alam doon? Dapat nating malaman kung sinong nasa likod nila. Tanungin na lang muna natin sila kung sino ang may pakana nito bago natin sila pakawalan. Kung sino man yung taong yon, hindi siya yung mahilig sa kadena. May iba siyang plano, kaya wag muna natin siyang isipin. Kung ganon, pareho kayo ng opinyon ni Nobunaga. Sa pamilya lang ng Nostrad, marami na tayong makukuhang impormasyon. Tama ang sinabi. Sa oras na ito, ang target lang natin ay yung mahilig sa kadena. Kaya wala na tayong pakialam dun sa iba. Yun ang napagkasunduan namin. Makakauwi na kayo. Hindi. Sandali. Hindi siya aalis dito. Ikaw bata. Sumali ka sa spider. Ayoko nga! Sumama ka na lang sa amin. Tapusin nyo na lang ang buhay ko ngayon kaysa sumama ako sa grupo nyo! Galit na galit ka talaga sa akin. Hindi ba nagmula ka sa pagpapatupad? Eh, anong pakila mo? Sinasabi ko na nga ba? Teka! Hindi ko sila paalisin hanggat hindi dumarating ang pinuno. Re-recommend akong sumali sila sa atin. Seryoso ka ba dyan?
Imposibleng matanggap sila sa ating grupo. Bahala nga kayo dyan. Wala rin akong pakialam kahit makatakas pa sila dito. Kung gusto mo, bantayin mo na lang silang mag-isa. Hindi ko alam kung bakit, pero tumigil na ang mga mafia. Hindi natural sa kanilang malahimik habang tayo naman ay diretso sa ating ginagawa. Ang pinakamaganda na nating nahuli sa araw na ito ay yung dalawang bata. Sa palagay nyo, sumuko na kaya sila? Hindi. Hindi ko maisip na mapapasuko natin sila. Isa itong paghahanda para sa susunod na operasyon. Kung ganun, dapat na natin baguhin ang plano. Kailangan nating ubusin ang lahat ng mga mafia na susugod sa atin. Pero bago yun, tanungin natin sila tungkol sa taong gumagamit ng kadena. Sa palagay ko, mas maganda siguro kung tutugisin na lang natin siya. Ipapakita ko sa inyo ang lahat ng larawan ng mga miyembro ng pamilya Nostrad na nakuha ko. Kaya wag na wag niyong kalilimutan. Lalong-lalo na itong 5 nasa harapan. Ang mga bodyguard na nagbabantay sa kanyang anak na babae. Anak na babae? Sila ang mga taong dumukot kay Uvon. Pero ang sabi ni Uvon ay wala sa kanila yung gumagamit ng kadena. Hisoka! Huwag na. Ha? Wala din yung taong gumagamit ng kadena, kaya hindi ko na kailangan yan. Kaya kahit meron tayo niyan, baliwala rin. Maaring tama ka, pero... Kalimutan mo na yan. Huh? Ang sabi niya hindi niya kailangan, kaya huwag mong pilitin sa kanya. Tama ka. Tikisan nyo na yung nasa itaas, bandang kaliwa. Tinapos na siya ni Yuvong. Total, hindi naman natin alam ang itsura ng mahilig sa kadena. Hanapin natin yung mga kakilala niya. Gaya ng dati, magkakaparis pa rin tayo aalis dito para sa paghanap ng mga taong yon. Paano? Magkita na lang tayo dito mamaya 10:00 ng gabi. Tayo na! Teka muna, may iwan dito si Nobunaga. Sinong kasama ko? 10 tayong taong nandito. Yung maiwan na lang ang samahan mo. Iwan? Aray ko. Teka muna, kakilala mo yung bata nakikipagbo ng braso, hindi ba? Pero umaarte pa rin kayong hindi magkakilala. Masyado akong umasa. Kung gumalaw ako ng oras na yun, siguradong tatapusin niya ako ng walang pag-aalinlangan. Sa ugali niyang yun, wala akong magawa. Kung lumaban si Gon sa nangyari kanina at napahamak siya, may magagawa kaya ako para magkilan yun. Wala kang magagawa. Hindi. Ang importante kung kaya mo tumapas ng buhay o hindi. Hindi! Hindi mo siya kayang tapusin. Iyon ang kasagutan. Imposible. Huwag mo kalabanin na hindi mo kayang talungan. Higit mo siya sa iyong kaibigan. Tumigil ka! Nakakatakot ka naman. Ang itsura mo'y handa nang lumaban. Hanggang dyan ka na lang. Kapag lumampas ka sa teritoryo ko, tatapusan mo na ako. Kiluwa! Ano? Pareho? Si Yvonne at ang batang yon? Oo, gaya ng paglabas ng kanilang emosyon. O kaya parang wala na silang iniisip kapag sila'y nagalit. Higit sa lahat, ang kanilang pagkakapareho. Ilalabas nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan para sa ibang tao. Ang gusto ni Uvo na isa laban sa isa. Pero mas masaya siya kung marami ang kanyang kalaban at magkasama sila ni Nobunaga. Totoo ba yan? Oo. Kahit hindi inaamin ni Uvon, mas gusto niya lumaban kapag may pinoprotektahan. Kapag may problema, lalo siyang lumalakas. Ganun ba yon? Mukhang hindi mo na napigilan ang iyong pagsasalita. Ang totoo niyan, si Nobunaga ay mahusay kapag ang laban ay isa sa isa. Kung lumaban siya, para pinipigilan niya pa ang kanyang sarili. Kaya tuwing may problema, nagkakapi silang dalawa ni Uvon. Para sila nakikipagsugal sa oras ng laban.
Imposibleng manalo kung lalabanan natin siya. Kailangang makaisip ng paraan para makalabas tayo dito. Isa lang ang pintuan. Yung kayang bintana. Maliit lang na bintana para sa ilaw. Paano ko siya mapapaalis dyan sa pintuan na yan? Malapit nang sumapit ang gabi. Kahit pa sa gabi, imposible pa rin. Ano na kaya ang ginagawa ni Yoryo ngayon? Sana naman wala siya naging problema doon kay Ginoong Zephyl, ano? Kiluwa, ayos ka lang ba dyan? Oh. Huh? Aba, ano na nga ba yung paraan na itinuro sa atin ni Ginoong Zephyl? Yung burn stick, yung open? Ano pa nga ba yung isa? Hindi ko alam. Side sticking, yun na nga ba yun? Hindi yata tama yun ah. Teka, kapag tinunaw mo ang unang pandikit, gamit ang apoy, ang tawag doon ay walang iba kundi burn stick. Gon, Huh? ako na lang ang magiging paen. Gamitin mo ang pagkakataon, umalis ka na dito. Ano ba sinasabi mo? Sigurado ka? Huwag mong subukan yan. Siguro naman hindi ka na bata para maliitin ang kakayahan ko, di ba? Hindi na kayo makakalis dito. Alam ko yan. Huwag ka mag-alala. Ang maliwanag na kwarto, merong isang pintuan. Madaling malalaman ang pinag-uusapan at gagawin. Ang kalaban ay matagal nagbabantay. Siguro, mahusay siya sa paggamit ng espada. Ang oras ay para gumawa ng aksyon ay mas mabilis kaysa sa akin. Kaya kung susubukan ko, siguradong delikado ang lagay ko. Imposible. Wala ka nang magagawa. Tumahimik ka dyan. Hindi mo malalaman o hindi ko gagawin. Ano bang gagawin mo, Kiluwa? Huhulihin ko ang kanyang atake kahit katumbas ay buhay. Kaya sa pagkakataong yun, umalis ka na dito. Dahil dyan sa kalokohan mo! Ano sinabi mo? Eh, narinig ko lang sinabi mo yung kanina eh! Di bali na mawala kaysa mapasama sa kanila! Huwag mo isipin, pero ikaw Kiluwa, hindi pwede! Ha? Kapag hindi ko tinaya ang buhay ko, sigurado hindi tayo makakalis dito! Hindi mo alam ang iniisip ko, kaya huwag mo akong pipigilan! Hindi ko naiintindihan, kaya hindi ako papayag! Pag nagmula ka sa pagpapatupad, siguradong hindi ka tatanggap ng dahilan. Alam niyo, nakakatuwa talaga kayo. Wala akong gagawing masama sa inyo, kaya huwag kayong mag-alala. Alam kong talagang seryoso ka, pero sayang ang buhay mo. Ang gagawin niyo lang ay maghintay sa aming pinuno. Kung hindi kayo magugustuhan, paalisin ko na kayo dito. Pero pag sinubukan yung tumakas, may paglalagyan kayo. Huwag nyo nang hayaang gamitin ko ito. Naalala ko na ulit! Ang tawag nga pala doon ay side stealing! Burn stick, open at ang panghuli naman ay side stealing! Ayos! Naalala mo na ba? Ikaw ang nakaisip ng sagot doon sa Woodstocker! Yung side stealing? Naalala mo na? Ang tungkol doon? Ang galing mo, naalala ko na! Kita mo? Bakit hindi tayo nakaisip kaagad na magandang solusyon? Ngayon, naalala na namin! Tayo na ba? Sigurado ba kayo? Binabalaan ko kayo. Ano ang sasabihin ko sa inyo? Pagdating sa laban, hindi ko na makontrol ang aking kapangyarihan. Handa kayo! Sino pader? Kung hindi pwede sa pinto, sirain ang pader!